A volume of a cylinder using integration. So, alam naman natin yung volume ng cylinder, pi r squared h. Pero pag gagamitin natin yung integral calculus o by integration, kinukuha muna natin yung area ng circle sa itaas ng cylinder. No? Yung sa lata, di ba? Yung lata. Yung mga lata natin na pinaglalagyan ng canned goods is a cylinder. So, may bilog yun sa taas. So, kinukuha muna natin yung area nun na pi r squared. So, mag-i-integrate tayo. Yung limit is kung given, kung ano yung radius na given. From 0 kung ilan yung radius niya. So, i-multiply mo lang yun. I-multiply mo lang yung area ng circle doon sa radius. So, gagamitin mo 36D. Yung D is yung isa pang given. No? Yan, makikita nyo, di ba? Kinuha muna yung pi r squared, di ba? 9. Tapos, i-multiply sa 5. So, 45 pi. So, again, pwede na yung 45 pi, pwede na yung 360 pi. Pero sa akin, kinuha ko yung decimal answer kasi for computer graphics purposes. Sa computer graphics, kailangan walang up to the last decimal dapat nasa iyo. Kasi yung computer na ang bahalang mag-round up o mag-round down doon. So, ang nakuha ko is 1,131. Kung ang computer mag-round up na 1,131. Kasi nakuha ko 1,130.97. So, yung 0.97 magiging magiging 1,131. Dadagdagan mo ng isa. Okay. Tapos yung 45 pi is round down. Magiging 141 units na lang. Since volume to, naka-raise sa 3 o naka-cube kasi volume ang hinahanap. Pag walang volume, pag hindi naka-raise sa 3, mali. Kasi volume ang hinahanap. Pag volume, lagi naka-raise sa 3. So, yun. Kung kanina nahirapan tayo sa triangle, dito sa cylinder hindi tayo pinahirapan. Yung DH is yung height. Kasi kaya D, kasi derivative. O antiderivative, kaya D. Yung H is height. Diba? So, hindi pa, i-multiply mo lang yung pi r squared H para makuha yung volume niya. So, yun na lang yun. So, yun lang po.